Pilipinas, magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Ayan, malamig ka-coffee. Malamig dito sa Pilipinas. Siyempre magpapasko, no? At yung mga nasa ibang bansa, medyo malamig-lamig. Pero ngayon, mainit. Mainit ang dugo ng mga mambabatas at ng gobyerno at ng taong bayan sa mag-amang Duterte. Kay Digong, yung kanyang mga kaalyado at kay Sara Duterte. May bago na naman ka-coffee lumabas. Peligro na naman ito para sa kampo ng mga Duterte. Panibagong peligro na naman yan. Meron na naman pong bagong impeachment complaint. Actually, expected natin ito. Pangatlo, ha? Hindi isa, hindi dalawa, hindi tatlo. Biruin mo, 3 impeachment complaints ang inihain dito kay Sara Duterte. Yan yung kanyang unang peligro. Yung tatay niya may peligro din. Dahil ang Quadcom naglabas na po ng report at ang kanilang rekomendasyon, isampahan na ng kaso yan. Hindi civil case, ha? Criminal cases. Mabibigat na kaso ang isasampa dito sa mag-amang Duterte. Anyari sa inyo? Bakit puro kayong kaso? Anong ibig sabihin yan kapag ikaw ay laging kinakasuhan? Sabi ni Robin Padilla, biggest lie. Kasinungalingan lang daw yan. Political persecution daw po ang nagaganap. Yan din sinasabi ni Bato. Umiiyak si Bato, yan din ang sinasabi. Pinag-iinitan daw sila para ibagsak ang legasiya ng Duterte. Gano'n ba yun? Wala ba ebidensya? Diba? Hindi ba valid yung mga grounds? O dito tayo sa impeachment. Third impeachment. Matatawa ka, ha? Yung mga DDS, minsan nagmamonitor tayo dyan sa SMNI, yung program nila Baduy. Pinagtatawanan nila yung impeachment complaints. Kasi daw, yung mga grounds daw mabababaw. Diba? Yung grounds doon, yung hindi raw pagdalo, sa investigasyon, kailan daw naging grounds yun? Yun ang hina-highlight nila, pero hindi nila sinasabi yung totoo. Ano yung totoo? Ito yung totoo. Marami to ka-coffee. Almost may similarities din naman. Almost similar actually. Yung 3 impeachment complaints na i-file na dyan sa House of Representatives. Susuriin nila yan, bubusisiin nila yan. And then bago umakyat ang Senado yan doon sa hearing. Ang problema lang ngayon ka-coffee, real talk to ha, real talk. Hindi natin pinapaasa ang taong bayan. Magbe-break na. Actually, nag-break na nga ang Senado eh. Babalik sila, mag-resume sila dyan. January 13 na. Ganon din po ang House of Representatives. Magsa-session break na dahil Christmas season. Hindi yan naabot ngayon. Yung may mga congressman nangangarap na kung pwede daw, bago magpasko, imposible na pong mangyari yan. So next na yan, ka-coffee, mag-election pa. Di ba, meron pa 3 years na natitira si PBBM. For sure, yung mga kaalyado ni PBBM at yung mga congressman na bumibira din dito kay Sara Duterte na nag-iimbestiga sa kanya, for sure marire-elect din yung mga yan. Babalik ulit sa pwesto yan at magpapatuloy na po itong pagdinig, pagbubungkal, actually pagbubungkal yung nagaganap, pagbubungkal sa mga kaso na ginawa ng Duterte at ng kanya mga kaalyado. Hello, shoutout kay Senator Bato. Sige, dito tayo para ma-counter-attack natin itong mga pinagsasasabi ng mga DDS na napakababaw daw po ng grounds ng impeachment ni Sara Duterte. Basahin natin itong report patungkol po dito sa impeachment complaints. Third impeachment complaints na isinampa po kay Sara Duterte. Medyo maliit lang ito. So ako na lang magbasa. Hindi nyo rin mababasa kung ipakita ko, no? Statement, December 19, 2024. Ngayong araw po mismo yan. Huwebes. At 12:15 p.m. today. Alas 12:15 ng ngayong araw, December 19, 2024, the Office of the Secretary General ng House of Representatives ito received a third impeachment complaint against Vice President Sara Z. Duterte. 3 in a row. The verified complaint was filed by the following members of the clergy and various people's organizations. Mga pare, ang nagsampa ng kaso, ano yun? Gagawa ba ng mga kasinungalingan yung mga pare? Reverend Father Antonio Labiao Jr. Gagawa ba ng imbento yan? Kung hindi nila nakitaan ng grounds yan. Si Reverend Father Rico Ponce, Reverend Father Dionisio Ramos, Reverend Father Esmeraldo Reforial. O 3 pare ito ka-coffee. Nag-file. Siyam sila actually. Yung panglima si Wilfredo Villanueva, ang lead founder ng Stand Up for God o Sugod Rosary Group. Miss Pinky Tam, Union of People's Lawyers in Mindanao. O biruin mo ha, taga Mindanao pa ito ha.
Union of People's Lawyers in Mindanao o UPLM, represented by its chairperson, Attorney Joel Mahinay. O biruin mo ha, mismong kababayan pa ni Sara Duterte, taga Davao, sinampahan siya ng kaso, gusto siyang mapaalis bilang vice presidente. Aba, grabing peligro naman yan. Miss Maria Loreto Lopez at si Attorney Chanel Aubrey Janina Gomez. Yan po yung siyam na nag-file ng impeachment complaints laban dito kay Sara Duterte. Ibibigay din dito ka Coffee yung mga violations, no, yung mga grounds nila, yung dahilan nila ng pagfa-file. The complainants allege that VP Duterte committed the following. Ito na. Dito na mababasag sila Baduy, sila Lorraine Baduy. Kasi pinagtatawanan nila yung mga grounds. Yung first and second impeachment complaints, no, na i-file siya sa HR, pinagtatawanan nila yung mga grounds. Napakababaw daw. Ngayon lang daw sila nakakita na ganun yung mga grounds. Kasi yun ang hina-highlight ninyo. Yung totoo, yung mabigat na grounds, hindi ninyo hina-highlight. Ito almost similar ito. Yun ang dito sa statement na ito. O, one, ito ha, makinig kayo, mga DDS, para hindi nyo pinagtatawanan yung impeachment complaint. One, culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. O yan, isang ground yan, ka-Coffee. Betrayal of public trust. Bakit? Bakit nagkaroon ng betrayal? By committing plunder and or malversation. O, simple ba yan? Lorraine Baduy? Simple ba yan? Malversation, plunder, and graft and corruption and other high crimes in amassing and converting the amount of not less than 125 million pesos from the confidential funds allocated to the Office of the Vice President for the year 2022. Oh, confidential funds. Naku, ang daming ebidensya dyan. Ang daming mga testimonya dyan. Isang ground pa lang yan, ka-Coffee ha, 2022 yan. Naku, ito pa, pangalawa. Culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust din. Second, betrayal of public trust. Pero ibang grounds. Ano yan? By committing plunder and or malversation, graft and corruption and other high crimes in amassing and converting the amount of not less than 112,500,000 from the confidential funds allocated to the Department of Education for the year 2023. O, ano yung kaibahan? Una, sa Office of the Vice President, 2022. Itong pangalawa, opisina niya. O Department of Education, noong siya pa ay kalihim ng Department of Education noong 2023, na nagkakahalaga po yan ng 112,500,000. Oh, ang bigat niya na. Yung una sa OVP, 125 million. Diba? Nung budget hearing, nung tinatanong siya dyan, hindi niya maipaliwanag. Paano niyo winaldas yung pera na yan? 11 days, inuubos niyo yung salapi. O yan pala, nagkakalabasan na yung mga ebidensya. Mga peke pala ang beneficiaries. Si Mary Grace Piatos, si Chippy, sino pa? Puro mga chicheria. Ang mga beneficiaries. Oh, dalawa na yan ha, dalawang grounds. Pangatlo, ano tong pangatlo na to? Culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust by corrupting and bribing officials of the Department of Education. Magaan ba yan? Sabi niyo magaan yan? Magaan ba yan? Nagsuhol. Sinuhulan yung mga opisyal ng Department of Education at may mga pag-amin sa hearing mismo sa House of Representatives. Umamin, ka-Coffee, itong mga opisyal na binibigyan sila ng envelope. Magkano laman ng envelope? 25,000, yung iba 50,000, yung iba mukhang 100,000 pa. Gaano katagal nagsusuhol yan? 9 na buwan. Habang siya ay nakaupo nakalihim ng Department of Education. Dininay ba ni Sara yan? Hindi niya dininay yan. Hindi niya dininay. Nagturo lang siya. At sinisisi niya dito si First Lady Liza Araneta Marcos. Diba, kung ikaw hindi mo ginawa yan, simple lang yan eh. Kung hindi mo ginawa yan, edi magpa-interview ka sa media, sabihin mo sa press conference mo, dahil madalas naman ang press conference mo eh, sabihin mo, hindi ko ginawa yan. Never akong nag-abot ng envelope na yan, o 25,000. Kung hindi man siya, yung kanyang mga tauhan. O, 25,000. Sa procurement, 25,000. Ito, dito sa superintendent, ito, 50,000 every month, and so on and so on. Hindi niya dininay. Hindi siya nagsabi na hindi ko ginawa yan. Alam mo, kung anong sinabi niya, may basbas ni Liza Araneta Marcos yan.
Si First Lady ang nag-utos. Wow! Ba't ka sumunod? Tama ba yon? Magsuhol ka? Ba't ka sumunod? Presidente ba si First Lady? Bakit mo siya sinunod? Dapat nanindigan ka kung may prinsipyo ka, di ba? Hindi mo sana tinanggap yung instruction na yan. Kung instruction sa kanya yan, may accountability ba si First Lady? Hindi naman siya opisyal ng gobyerno. Wala naman siyang accountability na pinanghahawakan. O ba't kayo sumunod? Tapos ngayon, nagsisisi, nagtuturo. O hindi kami yan, si First Lady yan. Ikaw nag-abot to. Ikaw yung signatory. Head of agency ka ng Department of Education that time. Oh, hindi ka pwede basta-basta magturo. Kasi sabi yan ng tatay ko eh. Sabi yan ng kaibigan ng tatay ko. Sabi yan ng kaibigan ng nanay ko. Hindi pwede, girl. Ikaw yung pipirma. Ikaw yung pumirma. Ikaw yung accountable. Dapat alam mo yan eh. May briefing nga yan eh. Pumasok ka lang sa gobyerno eh. Naging leader naman siya sa LGU. Basic yan eh. May orientation, sasabihin ka. O ganito. May pananagutan ka, pipirma ka. Simpleng cash advance nga lang eh. O nag-cash advance ka ng 5,000, you have to make sure na maliquidate mo ng maayos yan. Kung di mo maliquidate yan, sinong sasagot? Kapitbahay mo. Anong kinalaman ng kapitbahay mo? Kahit yung kapitbahay mo yung nagwaldas dyan, ikaw yung responsible dyan. Ikaw yung disbursing officer dyan. I-liquidate mo yan. Kahit ikaw hindi gumamit, kahit ginamit lang ang pangalan mo dyan, pananagutan mo yan. In the first place, bakit mo pinagamit yung pangalan mo? Nangyayari yan, ha? Common yan sa mga government offices. Yung iba kasi contract of service, hindi pwedeng humawak ng pera. Di ba? Alam niyo yan, yung mga nasa gobyerno, kung ikaw ay contract of service, hindi ka naman pahahawakin ng pera. So ang gagawin yan, ipapangalan niya sa regular employee. Kasi ang regular employee may accountability. Waldasin man yung pera na yan, mahahabol siya. At ganun yung nangyari dito kay Sara Duterte. Hinahabol siya. At hindi niya pwedeng ituro kay First Lady Lisa Araneta Marcos siya na si Lisa yung may kasalanan. Kahit anong sabihin niya, bakit mo sinunod? Sasabihin hindi mo ba susundin yan ni First Lady yan? Ayan, yan. That's the consequence. Yan ang prinsipyo mo eh. Panagutan mo yan. Diba? Pwede ka naman siguro makiusap, ma'am. Mukhang bawal po yan. Ma'am, it is against my principles. Pwede bang wag na lang natin gawin yan? O, edi kung binira ka, elected official ka naman, edi lumabas ka sa media, magpa-press con ka. Sabihin mo yan. Hindi kung kailan nagawa na itong mga pagwawaldas ng pera, saka mo sasabihin na utos ng First Lady. Galing ang pera sa First Lady. Hindi eh. Ikaw ang accountable dyan. Ikaw ang signatory. Representative Gabriel Bordado Jr. of the 3rd District of Camarines Sur and Representative Lex Anthony Cris Culada of the AAMBIS OWA party list endorsed the verified complaint. Ayan, may dalawang mambabatas na nag-endorso dito sa verified complaint ha. Hindi gawa-gawa ha. Verified complaints, impeachment complaints. The House of Representatives reaffirms its steadfast dedication to upholding the principles of transparency, accountability, and the rule of law. Rule of law. May dapat sundin tayong batas, hindi yung kung gustuhin ninyo, gusto nyo. Kung gusto nyong manakit, gusto nyong manapak, gagawin ninyo. Gusto nyong tsumugi ng suspect pa lang, gagawin ninyo. May rule of law tayo. Hindi tayo mga barbaric na wala tayong sinusunod na batas. Dahil dyan tayo nagkakaisa. Dyan tayo may order dahil meron tayong batas na sinusunod. The impeachment complaint will undergo due deliberation in strict compliance with the Constitution and established legislative processes. Yan po ay nilagdaan. Ito pong statement na ito ay nilagdaan ni Secretary General Reginald Velasco. Grabing peligro ito. Sabi ni Robin Padilla, political persecution yan. It's a big lie daw. Yung pagpa-file ng kaso. Etc. etc. Sa magaba, hiwalay pa to ka-coffee ha. Hiwalay pa tong peligro ng tatay niya ha. Dahil pinapakasuhan na. Nire-review na po ng Department of Justice itong rekomendasyon ng Quadcom. Bakit nangyayari to sa tingin ninyo? Alam mo, isa lang ang malinaw dyan. Dahil yan sa mga nakapalibot sa kanila.
Dahil yan sa mga nag-a-aspire na maging senador, maging politiko, at kinakailangan ng tulong ni Tatay Digong. Yan ang dahilan. Siyempre mga nagbubulong-bulong kay Sara Duterte, gusto makapwesto, hindi nabigyan ng pwesto. Yung iba nagbubulong kay Tatay Digong, na mangangampanya lang, yung maisog rally, yan yung example dyan eh. Perfect example yan eh. Yung sila Atty. Vic Rodriguez at kung yung iba pa, gusto nila mangampanya na. Kaya nagmaisog rally yan eh. Ginamit pa nila yung maisog rally. Sana sinabi nyo na lang, mangangampanya na kayo. Diba? Hindi yung kakaray-karayin nyo pa yung matanda. Kasi hindi naman sila mananalo kung hindi sila endorso ni Digong. Tingnan mo yung mga billboards nila. Lahat nandoon yung mukha ni Digong. Hindi sila mananalo kung wala si Digong. Kasi hoping sila na yung imahe ni Digong makakadagdag sa kanila. Makakadagdag ng boto sa kanila yan. Kaya ang ginagawa nila, karay-karay nila yung matanda. Kahit retired na, pinilit pa rin nilang bumangon yung matanda. Imbis na pagpahingahin nyo na, ayaw nyo pagpahingahin. Hinatak-hatak nyo pa rin yan sa mga kampanya ninyo para sa sarili ninyong interes na maluklok kayo sa pwesto. Isang dahilan yan eh. O baka ngayon nag-feed kay Digong eh, sila din yan eh. O, dahil sa ambisyon ng mga taong yan. Dito naman kay Sara Duterte, dahil din naman sa mga nakapalibot sa kanya. Gaya ni Harry Roque. Inuudyokan niya yan, pinapayuhan niya, no? Ganito gawin mo kasi pag natanggal yan. Diba? Sabi nga ni Harry Roque, mag-resign na si PBBM eh. Dahil incapable ito. Hindi kayang pamahalaan ng bansa. Bakit magre-resign? Sinong tatayo? Bilang presidente, di si Sara Duterte, yun yung ambisyon ng mga tao na kapalibot sa kanila. Oh, ano nangyari? Nag-succeed ba sila? Hindi sila nag-succeed. Pabagsak nga sila eh. Sirang-sira sila. Tapos sasabihin nila, political persecution. Karma yan. Hindi yan political persecution. Ganti yan. Balik sa inyo yan sa pinaggagawa ninyo. Dapat alam nyo yung consequence na yan sa pinaggagawa ninyo. O siya, sige. Anong masasabi nyo dyan, ka-coffee? I-comment ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee. Mga nasa Facebook, pasuyin na lang ka-coffee. Like and follow sa Facebook. Nasa YouTube, click lang po na subscribe at hit nyo na rin yung notification icon para kayo po i-updated din sa ating mga bagong upload. Ako yung magpapaalam muna. Pansamantala, maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo at see you sa susunod nating upload. Paalam ka-coffee. Kape tayo.